Yo mga ka-auto, parehong galing sa Yamaha, parehong 155cc, parehong astig. But the question is, ang Yamaha Aerox 155 at Yamaha NMAX ba ay magkapareho lang ng purpose? O baka naman magkaiba sila pagdating sa gamit sa kalsada? Tara, himayin natin. Ang Aerox 155 ABS version ay nasa 145,000 piso, habang ang Yamaha NMAX ABS ay nasa 151,000 piso. Halos magkapresyo pero magkaiba ng style at segment. Kaya dapat malinaw kung anong klase ng rider ka para malaman kung alin ang mas bagay. Si Aerox ay sporty, aggressive, at pa-performance ang dating. Bagay sa mga batang rider o mahilig sa hataw. Si NMAX naman ay sleek, modern, at classy. Pang-executive ang forma. Parang sporty versus formal ang usapan dito. Mas relaxed ang riding posture ni NMAX. Upright, malapad ang seat, at may mas maluwag na leg area. Si Aerox ay mas lean forward, mas compact, at firmer ang upuan. Kung comfort sa long ride ang hanap mo, lamang si NMAX. Pero kung gusto mo ng sporty feel sa biyahe, Aerox ang kuha mo. Pareho silang 155cc Blue Core engine with VVA, pero magkaiba ng tuning. Si Aerox ay mas geared towards acceleration at sporty response, kaya mas ramdam ang arangkada. Si NMAX ay mas linear at smooth ang delivery, pang cruising at chill na takbo. Kung gusto mo ng hataw, Aerox. Kung relax power, NMAX. Mas matatag si NMAX pagdating sa ride comfort. Mas maganda ang suspension sa lubak. Mas swabe sa long ride. Si Aerox ay mas matigas, pero mas responsive sa liko at sudden movement. Sa handling, Aerox ang panalo sa sporty feel, pero sa smoothness, NMAX ang boss. Parehong may keyless system, LED lights, digital panel, at ABS. Pero lamang si NMAX sa dual channel ABS at mas malaking fuel tank. Compatible din sila pareho sa Y-Connect app. Kung safety at convenience, konting lamang si NMAX. Mas malaki ang under-seat storage ni NMAX kasya ang full-face helmet. May mas maayos din siyang compartment space. Si Aerox ay may sapat din, pero hindi ganun kaluwag. Kung araw-araw kang may dalang gamit, NMAX ang mas practical. Halos magkapantay. Aerox ay nasa 44 hanggang 45 kilometro bawat litro, habang NMAX ay nasa 38 hanggang 45 kilometro bawat litro, depende sa takbo at load. Hindi malayo ang consumption nila, pero mas fuel efficient si Aerox sa city ride at si NMAX sa long steady cruise. Kung gusto mo ng scooter na may sport bike feel, agresibong forma at mabilis na response, Aerox 155 ang bagay sa'yo. Pero kung comfort, long ride stability at mas practical features ang hanap mo, panalo si NMAX. Kaya sila ay parang magkapatid nga, pero magkaiba ng purpose. Ikaw, alin ang pipiliin mo? Comment mo sa baba, like, subscribe, at ride safe mga ka-auto. Thanks for watching! Mm-hmm.